Amen. Puri ng Panginoon sa araw na ito. Sa kanya lamang katakilaan, no? Praise God dahil ginamit na naman ako ng Panginoon. Tinawag na ako upang ibigay ng may salita. Exhortation para sa atin, para sa ating kapatid, sa bawat isa sa atin. Sabi rito, sa pamagat ng aking exhortation, pray, trust, and hope. Do it. Meron na po ba tayo sa sarili natin ito? Yes, dapat po, yan ay laging meron sa atin. Kahit isa man lang, ito, nandyan sa atin. Lagi po yan inire-remind ng Panginoon sa buhay natin. Na lagi tayong mananampalataya, lagi tayong magtitiwala, at lagi dapat tayong may pag-asa sa ating buhay. So lahat po tayo rito na nakakaranas ng pigati, anumang sakit, o anumang hinanakit sa ating mga kapwa, sa ating mga katrabaho, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, eh hindi dapat mawala kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin. Yung po sabi, faith, trust, and hope. Lagi natin gawin yan para sa Panginoon. Amen. Sabi dito sa kanyang verse, sa Romans 13 verse 15. Sabi ng Panginoon, may God, the source of hope, fill you with joy and peace through your faith in Him, then you will overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil patuloy ka nandyan para sa amin sa araw-araw ng buhay namin. Lord, ano man ang dinadanas namin, alam namin na mahal mo kami. Sa araw nito, Panginoon, ay hindi aksidente na nandirito kami. Alam ko, Panginoon, na may gagawin ka para sa amin, Panginoon. Nais mo na marinig ang iyong salita sa araw nito, Panginoon, sa lahat ng gagamitin sa araw nito. Mula pastor hanggang sa mga gagawa mo sa iglesia nito. Lord, patuloy namin pinagpapasalamat ang araw nito. Patuloy ka namin niluluwalhati, Panginoon, sa gagamitin mong salita. Lord, sa making salita na ito, Panginoon, naway ang iyong banal na Espiritu ang gumabay sa akin, hindi ang aking sariling pananaw, hindi Lord, ang iyong salita lamang ang mamunat. Sa tanging pangalan ng aking Panginoong Yesus, Amen. Amen. Sabi rito, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Ito pong Romans ay sinulat ni Paul. Naglalakbay siya, sinusulat niya ito. Tapos, sabi, dito daw natin makikita kung sino ang Diyos. Ano yung mga sinasabi niya sa atin, ano yung nagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po? Sinasabi rin dito na ang Panginoong Hesus at kung ano ang accomplish na nagawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito, ay yung mamatay siya para sa atin at mabayaran ng ating mga kasalanan. Diba? Yung chapter ng verse 13, kung mababasa niyo po, ito po ay lahat para sa kapwa. Sino po ba ang ating kapwa? Tinuturuan natin ating mga katabi. Yan po ang ating kapwa. Kapwa mananampalataya, lumabas man tayo rito, hindi man mananampalataya, ay kapwa po natin yan. Sino po ang ating mga kapwa? Ang gusto ng Panginoon ay makilala natin kung sino ang ating mga kapwa. Sabi po rito, kung hihimay-himay natin yung verse, puspusin nga kayo ng Diyos sa pag-asa ng buong kagalakan. Hope. Sabi nga po sa kumagat, hope. Lagi tayong lalapit sa Diyos. Lumalapit po ba tayo sa Diyos araw-araw? Amen. Amen. Dapat po lagi natin naaalala ang Panginoon. Dahil alam natin na siya lang ating pag-asa. Kasi kung sa'yo baka aasa, maaaring hindi ka magtagumpay. Di ba po? Amen. Ako, aasa lang ako sa financial na pangangailangan ko. Eh, pagbagsak ka lang yung sahod mo, mga ilang araw na ito. Di ba po? Ganun po ang reality ng buhay, no? Financial na pangangailangan natin, kailangan natin pagmanan araw-araw ng trabaho. Para lagi tuloy-tuloy, continually, di ba? Ayan. Hindi tayo aasa sa sarili lang natin pamatayan. Di ba po? Lagi natin iaasa sa Panginoon. May manalangin tayo na, Lord, maasa kami. Sabihin natin yan na sa buong ito, buhay yung sahod ko, walang kaltas. Kahit puro
Sana marami pang overtime. Ganun po, no? Lagi yung pinapanalangin pagdating sa financial. Sa ating pong pag-asa sa ating buhay, maraming pagkakataon na nawawala ito kapag nakakalimutan natin ang Panginoon. Ating Panginoon Jesus, di natin naaalala ang kanyang salita. Di ba po, minsan, kapag naliligaw tayo ng landas, nawawala yung pag-asa sa buhay natin. Bakit? Kasi mas tinitira tayo ng kaaway. Pumapasok siya, hindi sa puso, hindi na kaya pasukin yan. Yung isip natin, titirahin niya. Lagi niyang titirahin yan, yung isip natin. Then magmumula yan. Kapag ikaw ay nag-isip, kung ano yung iniisip mo, mabuti man yan o masama, nagaling sa puso yan. Tandaan po natin, ang pag-asa, kung sa sarili lang natin, hindi natin kaya yan. Tandaan po natin yan. Walang pag-asa, nakakayanin natin kung walang Diyos sa buhay natin. Di ba po? Amen. Hindi niyo mo ba napansin sa sarili niyo? Bakit ka nandito? Kasi may pag-asa ka na ibinigay ng Diyos. Alam mo na dapat yan. Diba? Nang dinala ka ng Panginoon sa church, marami ka nang narinig na salita niya, umaasa ka na darating ng panahon, makakasama mo siya. Amen? Gusto po ba natin yun? Amen. Amen, dapat ganon. Diba? Kasi yun yung isa sa mga ugnayan natin sa Panginoon, ang makasama natin siya. Doon, sa langit. Ayaw niya na mapunta tayo sa kaaway. Bakit? Kasi nilikha tayo ng Diyos, hindi para sa kaaway. Nilikha niya tayo para sa Kanya. Amen po? Gusto niya yun. Sabi naman dito, at kapayapaan sa pananampalataya kapag alam mo ang pananampalataya, meron ka laging kapayapaan. Faith. So, tayo na nananampalataya sa Panginoon, meron na po ba tayong faith? Meron na po ba tayo yan? Kapag may connection ka na sa Panginoon, alam mo na yung faith. Di ba po? Kasi kalimitan nangyayari sa tao, kapag nawawala yung faith niya, yung paa niya parang nasa hukay. Di ba po? Hindi siya makagalaw. Nalilimitahan ang kanyang pananampalataya kapag umaalis siya sa Panginoon. Kaya mo po, sinusubok tayo ng mundo, oo. Reality yan eh. Nangyayari talaga araw-araw nandiyan yan. Pero tandaan natin na kapag tayo ay laging nananampalataya sa Panginoon, naniniwala tayo sa Panginoon. Di ba po? Nakita niyo yung kapayapaan na meron tayo. Sa araw-araw, lagi pong mapayapa yan. Ayaw ng Panginoon na hindi tayo mapayapa. Sabi niya nga po lagi, peace. Kaya tayo, bilang isang mananampalataya, yun ang tawag sa atin, mananampalataya. Nilo, ng ating Panginoong Hesus. Itatakpo natin sa sarili natin na tayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. Araw-araw, oras-oras, mananampalataya tayo sa Panginoon. Amen po? Sabi naman dito, upang ito, by the power of the Holy Spirit, upang malagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sabi dito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito naman po yung pagtitiwala natin. Alam na po ba natin kung ano yung binigay ng Panginoon sa atin ngayon? Yung gabay ng Banal na Espiritu ng Diyos. Nung umakyat ang ating Panginoong Hesus, ay binigay yan sa atin ng Diyos Ama. Amen po? So lahat tayo, mas nauunawaan natin ang paglapit sa Panginoon kapag meron tayong pagtitiwala sa pamamagitan ng panalangin. Di ba po? Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Trust. Lagi tayong may trust sa Panginoon. Kasi kung kaibigan mo lang, pamilya mo lang, kapwa mo lang ang pagkakatiwalaan mo, maaaring 50-50 ka pa dyan. Amen. Pero sa Diyos, 100%. Amen. Amen. Amen po? Amen po. Ang gusto matutunan ng Diyos sa buhay natin. Sabi nito, ang Panginoong Hesus, hindi niya tinignan yung mga bagay na mali mo. Di ba po? At pagkukulang mo, ang tinignan niya ay yung halaga. Halaga mo bilang anak ng Diyos. Kasi, mahal ka niya. Di ba po? Kasi kung titingnan lang ng Diyos, yung mga nangyayari sa atin, kung ano tayo, hindi niya magagampanan yung mission niya sa mundo. Hindi niya matatapos na mabayaran ang ating kasalanan. Di ba po? Kasi alam niya na sampungan sa atin ay isa magtitiwala sa Panginoon. Basta narinig niya ang salita ng Diyos, may hima lang mangyayari sa buhay niya. Amen po?
Araw-araw may himalang nangyayari sa atin. Lagi tayong umaasa, lagi tayong nagtitiwala, at yung pananampalataya natin ay lalong lumalago sa piling ng Panginoon. Di ba po? Kaya nga tayo nandito sa church para mas matutunan pa kung ano yung kanyang mga salita. Nagpa-Bible study tayo, nagpa-prayer meeting tayo, nakikinig tayo sa mga pastor, sa ating mga kapatid na tumatayo rito. Bakit? Para mas lumago ang ating pananampalataya. Kaya nga nabibuild yung trust, hope, at faith sa buhay natin. Amen po? Sabi rito, alam ba natin kung ano ang buong kahulugan mo sa mundo? Kung ano yung katungkulan mo na dapat gampanan sa mundo. Alam po ba natin yan? Dapat po malaman natin yan kasi sinasabi po yan ng Diyos sa atin. Sabi rito sa Ecclesiastes, pakilagay na ito. Sabi rito, ito ang wakas, sabi ni Solomon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos. May takot po ba tayo sa Diyos? Amen. At sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Diyos na po ang nagsasabi niya. Yan po ang kanyang salita. Sabi po rito, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sundin mo ang kanyang mga utos. Ano po ba ang utos ng Diyos? Ano po ba ang utos ng ating Panginoong Hesus? Sabi rito sa Matthew 22, hindi ko na nilagay yung verse. Matthew 22, verse 37 to 39. Kung maunawagan po natin ang sabi ng Diyos, anong unang-unang yung sabi sa atin? Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong mong pag-iisip. Nakuha niyo po yung pinaparating ng Diyos. Kasi, ulitin ko po mahalin mo ang Diyos ng buong puso, tiwala. Di ba po? Buong puso, pagtitiwala mo, buong kaluluwa. Amen? Pananampalataya. Kasi yung kaluluwa mo, habang nananampalataya, lumalago yan. Ng buong pag-iisip. Tandaan po natin ang pag-iisip natin. Diyan nawawala ang pag-asa. Hope. Amen po? Tandaan po natin. Trust, faith, and hope. Sabi dito sa ikalawang utos. Ano naman po yun? Sabi ko nga po sa inyo, ang Romans chapter 30 ay para sa mga kapwa. At mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Amen po? Amen. So sa conclusion po natin, gusto ko magkwento. Mahaba ito kwento Tatlong kwento. O hindi lang isa, tatlo pa. So merong isang bilya o maliit na probinsya. Nananalangin sila na sana umulan kasi yung mga pananim nila sisira. So ginather nila yung mga tao. Habang nandun sila, napansin nung nagpag-gather, may isang bata, nagdala ng payong. Ano pong pinaparating nito sa buhay natin? Faith, pananampalataya. Kasi kung mananalangin ka, hindi ka naman handa. Hindi ka magdadala ng payong. Di ba po? Yun po yung unang kwento. Ikalawa po, nung bata tayo, kung mapapansin, hindi hagis tayo ng mga magulang natin, baby tayo. Pero anong nararamdaman ng bata? Masaya siya. Di ba po? Kasi bakit? May sasambot sa kanya, yung tatay niya, yung ama natin. Pero hindi tayo pag nadadapa. Ano po, sinasambot tayo ng ating ama. So ano pong pinaparating doon ng kwento? Ito po ay pagtitiwala. Tandaan niyo po yan. Lagi tayo magtitiwala. Meron naman dito sa pangkwento. Sa tuwing matutulog tayo sa gabi, ano po, tandaan niyo, hindi na natin alam kung anong mangyayari bukas. Igising ko ba tayo? Pero nagsiset tayo ng alarm. Di ba po? Kasi umaasa tayo. Nagigising tayo. Amen po? Amen. Lagi natin tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Lagi tayo magtitiwala. Lagi tayo mananampalataya. Bukas. Ngayon, lagi may pag-asa. Amen po? Amen. Amen. Lord, maraming salamat po sa iyong maikling exhortation. Lord, ang gabi ng banal na Espiritu na nagmula sa iyo. Maraming salamat po sa bawat pagtuturo sa aming Panginoon. Lord, Diyos kang tunay, Diyos kang dakila, sa iyo lamang po ang papuri. In Jesus' name, Amen.